guys. Log na may kamatis ang ulam at sausage, hotdog. Tapos manood ng tawagan ng anak. Tayo ay magkamay. Log na may kamatis. Ayaw sagutin. Magana to at tanghalian. At kape. Ang sausage. Ayaw nilang sagutin. Oh, iyak na ako. Wala sumasagot sa aking tawag. Nood na lang ng video, walang sumasagot. Ay siya, uulan. Nilaban ko ang bedsheet. Hindi matutuyo. Wala daw load yung isa. Tayo itong kay Father. Sinong Father ito? Siguraduhin mo na lumaban ka. Lumaban ka bago ka sumuko. Bigay mo na ang lahat. Amen? As the saying goes, quitters never win and winners never quit. Meron po akong isang nakausap na nanay. Kinakwento niya yung kanyang anak sa akin. Father, itong anak kong nito, miracle baby ko. Kasi nung sinilang ko siya, 7 months pa lang. At nung pagkalabas, agad sinabi ng doktor, Mami, wala na po talaga. Hindi po humihinga. Dami na niyang gamot na ininom. Wala pa rin. Halos naubos na lahat ng kanyang kayamanan. Pero sumuko ba siya? Hindi. Nung nakita niya si Jesus, sabi niya, kahit na mahawakan ko lang, yun yung para sa kanyang pananampalataya niya. Pinaglalaban pa rin niya ang kanyang sarili. Pagkahawak niya, tumigil yung pagtagas ng dugo sa kanya. Gumaling siya, lumakas siya. Paano nagkaroon ng milagro? Dahil hindi siya sumuko, lumaban siya. Palakasin niyo ang inyong mga loob. Pag gusto mo nang sumuko, pag nawawalan ka na ng pag-asa, pag nalulungkot ka na,
tama. Sabihin mo, laban. Lumaban. Meron ako naririnig sa TikTok, baka narinig nyo na rin sa Facebook. Sinasabi, bakit nyo sinasabihan yung mga tao na lumaban, hindi naman mandirigma? Pagod na yung tao eh. Pero kung babasahin niyo po ang Biblia, ano ang nakasulat? Galing po kay Timoteo. Fight the good fight for the faith. Sinasabihan tayo, magdirigma tayo. Kung hindi ka lalaban, hindi ka magtatagumpay. Kung pagod ka ng lumalaban, magpahinga ka lang. Bakit hindi tayo kailangan sumuko kahit na palagi tayong nabibigo at nasasaktan? Kasi po tandaan nyo, meron pa rin mga taong lumalaban. Sana makakuha ka ng inspirasyon at lakas sa kanila. Pero mga dyan, nagbabasura lang. Pero hindi tumitigil sa pagbabasura. Amen? Ikaw, may pera ka na, may bahay ka na, may kinakain ka ng mabuti. Pero bakit nadidepress ka pa? Meron iba dyan, may sakit, pero hindi tumitigil sa paglaban. Naniniwala na sila'y gagaling. Ay ikaw, ano yung sakit mo? Diabetes, vertigo, isipin mo, meron taong mas may malalang sakit kesa sa'yo. Oo, ang tagal-tagal na nanloloko ng asawa mo sa'yo. Pero ang tanong, ginawa mo na ba ang lahat? Ayaw niya magsimba, baka yun na lang yung pwede mo magawa. Pag pumasok sa simbahan, pag nakausap ang pare, pag nag-counseling kayo, pag nag-marriage encounter kayo, baka yan ang susi. Ginawa mo na ba? Dito po sa isang sakop ko, balita nila sa akin, may nakita po silang isang bata. Sa maliit na sanggol, tinapon, kawawa, nilagay lang po sa eco bag. Tinatanong nila, sino naman yung walang puso na magtatapon ng bata? Natutunan din po, nakita, grade 12 pa lang, nabundis. Nahihiya daw sa kanya mga magulang. Nalungkot po ako sa balita. Bakit? Kasi ang dami ko po mga kaibigan, gusto magkaanak, pero hindi magkaanak-anak. Ginawa na ang lahat. Nag-pilgrimage na nga sa ibang bansa. Sumayaw na nga sa ubando. Kung ano-ano na nga ang ininom. Kung kani-kanino na mga doktor ang pinuntahan, di magkaroon ng anak. Pero hanggang ngayon, nagpapadasal, nananalangin, nananalig. Pagkatapos, meron mga iba dyan, biniyayaan ng supling. Ganun lang kadali sa kanila para itapon. Di ba? Nakakahiya naman para dun sa mga ibang tao na hindi nawawala ng pag-asa, lumalaban. Dahil meron silang pagnanais na magkaroon ng anak na magkukumpleto sa kanilang pamilya. Pag malapit ka ng sumuko, alalahanin mo, isipin mo, yung mga ibang tao na hindi sumusuko, kahit na bigat na sila, kahit na pagod na sila, kahit na lungkot na sila, kumuha ka ng inspirasyon sa kanila. At huwag mong kakalimutan, nandiyan ang Diyos. Naghihintay lang sa'yo na lumapit. God is our hope because God is our life. Lumaban ka na ba? At kung lumalaban ka man, binigay mo na ba ang lahat? Kung hindi pa, magdasal tayo. Tulungan ka ng Diyos. Palakasin. Naway huwag kang susuko dahil malapit na makakamtan mo ang iyong hiling. Malapit na tatanggapin mo ang grasya mula sa Diyos. Paano mo alam na ang isang sign galing sa Diyos? Marami kasi sa atin humihingi ng sign o tanda sa Diyos. Di po ba? Pag tayo ay gagawa ng isang major decision sa ating buhay. Halimbawa na lang, Lord, bigyan mo ako ng sign kung itong lalaking ito na nanliligaw sa akin, siya talaga yung tama Bigyan para ka sa ng akin. sign. Meron din mga iba humihingi ng sign. Ito po yung unang tandaan natin. Not all of the signs here on earth are from God. Amen? Kailangan nating intindihin yun. Hindi lahat ng tanda na makikita mo galing sa Diyos. May mga ibang tanda dyan galing sa demonyo, galing sa masama. Halimbawa na lang po, may nag-text po sa akin. Pagkabasa ko, ito po yung sabi. Dahil nabasa mo ang text na ito, sign ito na ikaw ay mag-casino. Click ang link para sa online casino. Is that a sign from God? Mag-uumpisa na po ba ako mag-casino? Sabi niya, yun daw yung sign eh. Pag ikaw ay napadaan sa mga patay-sindi at nakikita mo yung mga magagandang dalaga, magagandang babae doon, pwede mong sabihin, ay, yan na yung sign para ako ay mambabae. Pwede natin sabihin yun. Pag habang nagka-drive ka, nakakita ka ng billboard, crispy pata, sisig. Alam mo, mataas ang cholesterol mo. Alam mo, tumataas ang presyon mo. Alam mo, may sakit ka sa puso. Pero nakita mo yung billboard, ito yung sign. Gusto ng Diyos. Kumain ako ng crispy pata at ng sisig kayo. Ganun po ba? Kailangan nating maunawaan. Hindi lahat ng mga sign, tanda, galing sa Diyos. Meron mga sign dyan, galing talaga sa demonyo, sa masama. At gusto ng demonyo, gusto ng masama, na tayo ay mapasama. Naglalagay ng mga sign at tanda ang demonyo para tayo ay malayo sa Diyos at mawala ang ating kabanalan. Kaya napakahalagang itanong paano ko malalaman na ang sign na ito galing talaga sa Diyos? Una, we have to pray over it. We have to talk to God about it. Huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo pinagdasal. Huwag kang gagawa ng aksyon base lang sa iyong kaalaman, base lang sa iyong God. Kung nilalayo ka naman sa Diyos, nung iyong magiging desisyon, hindi magandang desisyon yan. Kahit na sabihin niyo po, Father, magiging mayaman ako dito.
Hindi. Kung yan hindi naman makakatulong sa pagiging mabuti mong tao, at kung yan magiging hadlang sa iyong paglapit sa Diyos, that is not a good sign. That is not a sign coming from God. Amen? Remember that. Whenever we are faced in making a decision, and whenever we ask God for a sign, we should pray. We should ask, is this good for my soul? Will it make Busog me na. better? But thirdly, will it make me closer to God? Alam niyo po, pag gumagawa ako ng homilya, ng aking sermon, I always ask God this question. Lord, what do you want me to say to your people? Ano po ba yung gusto niyong sabihin ko para sa iyong bayan, para sa mga tao, para sa mga minamahal? At alam niyo po, pagkatapos kong magdasal ng ganyan, ang Diyos, magpapakita siya ng sign. May ipapakisi sinangguni sa Diyos eh. Kasi hindi ko tinanong sa Diyos eh. There may be signs, there may be experiences that I will be telling to people, but they are not from God. And those are the wrong signs. Kaya nga, minsan may mga ibang tao sabi nila, Father, you are God sent. Father, salamat, pinadala ka ng Diyos. Opo, pinadala lang ako ng Diyos. Pero wag nating kalimutan, ang Diyos talaga ang pinagmulan. Kaya nga, ikaw ba ay humihingi ng sign? Gusto mo makasigurado? Magdasal tayo. Naway sundan lang natin yung nakakabuti sa atin. Si Father at Joel. naway gawin natin yung nakakapaglapit sa Marcio atin Sigatos. sa Diyos. Sige na. Labong-labo naman. Wala man signal. Wala ka man signal. Sige na. Sa ulo mo may signal yun. Basta ng pawis na. Gawin. Sige na, babay na. Babay na, sunog baga. Ikaw baga. Sunog baga. Sadya naman. Oo, basang-basa na pala akong pawis. Pita.